Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial. So for today's video, we will answer one number series or number sequence na problem. So what is the next number? So we have 2, 12, 82, 257. So what's the next? So choices, 302, 488, 626, and 885. So ang question ay nanggaling sa FB group na Civil Service Exam 2023 Community, ipinadala ni Estehanon Kami. Okay? So, sagutan na natin. So, paano ba ang technique kapag nagsasagot tayo ng mga ganitong number series? So, i-rewrite ko lang ito. 212, 82, 257. Okay. So, ang unang gagawin natin dito para makuha natin yung pattern. So, tingnan nyo yung mga numbers natin. 217, 82, 257. So, medyo ang laki ng in-increase. So obviously hindi ito nag-a-add siguro kasi masyadong malaking in-increase. Pero yun ang una lagi nating itatry, kunin natin ang common difference. Tingnan natin kung may pattern. Okay? So tingnan natin, i-subtract lang natin ito. So we have 2 naging 17. So nag-add tayo dito ng 15. Okay? So tingnan natin kung may pattern yung ina-add. 17 naging 82. So ano ang inad dito? So subtract natin 12 minus 7, that is 5. Borrow 1 dito. So 7 minus 1. So nag-plus ng 65. From 17 naging 82. So next, so we have 82 naging 257. So subtract ulit natin. So we have 7 minus 2, that is 5. And then 25. 25 minus 8, so that is 17. So plus 175. So we have 15, 65, 175. So kung mapapansin nyo, powers of ano to or multiples of 5. So tingnan natin kung may pattern itong ina-add kapag kinuha natin yung factors ng 5. Okay, so ang 15, that is 5 times 3. Okay, and we have 65. So this is 5 times 13. And then 175 times 5. So this equal to, or divide natin. So 175 divided by 5, ilan ba yan? So 3, we have 15, 25. So we have 5 times 35. So tingnan natin kung may makikita tayong pattern dito. Ilabas natin yung mga 5. Ito lang kuhanin natin. So we have 3, naging 13, naging 35. So parang wala pa ring pattern yung ina-add natin. Although nakuha natin ng multiples of 5, ayan, pero parang walang pattern yung 3, 13, tsaka 35. Kasi 3 naging 13, so pwede nag-add ng 10. Kaso from 13 naging 35, ang laki ng dito 10 and then 13 naging 35, medyo malaki. Ano yun, 22. So ito, yung sa 3 naging 13 plus 10, tapos 13 naging 35 plus 22. So parang mahirap hanapan ng pattern. So kapag ganyan, so siguro hindi nagpa-plus ang pattern natin dito. Okay, so hindi nagpa-plus ang pattern. So siguro iba yung pattern. So isip tayo ng ibang way para makuha natin. Paano natin makukuha yung next number dito? Hindi na applicable yung kukunin natin yung difference nila kung may pattern para kasing walang pattern yung difference nila. So ngayon, inspect natin yung bawat number. Kailangan kabisado nyo dito yung mga square, pag in-square natin yung mga number, then we have cube to the fourth power, to the fifth power. Or pwede naman nagmumultiply tayo dito kasi malaki 217, 82, 257. Pwede ay nagmumultiply tayo ng number tapos nag-add or nagsasubtract. So malaking bagay kapag kabisado nyo yung mga square, cube, fourth to the fifth power. Kasi baka nandyan yung mga pattern natin. Kung sa square, siguro may pattern ba to sa square? So, pwede 1 square. Itong 1, itong 2, pwede siyang maging 1 square plus 1. Pwede. Ito namang 17, pwede itong maging 4 square. 4 square plus 1. Okay, so yun, parang may pattern na tayo dito. Kasi yung ina-add natin, nakakuha na tayo ng common. So, we have plus 1, ito plus 1. Okay, nagkakaparehas na. So we have 82. So itong 82 pwede itong ilagay natin dito 3 square or 9 square. 81 kasi yon, 9 square 81 plus 1. Okay, so may plus 1 pa rin.
Tapos 257, so this will be equal to 16. 16 square, that is 256 plus 1. Okay, may plus 1 pa rin. So posibleng ito yung pattern. Tapos kailangan na lang natin makuha yung pattern dito sa 1. 1, 4, 9, 16. So ano kaya yung susunod? Pag chinek natin ito, so we have 1 and then we have 4, parang nag-plus 4. Tapos dito ay from 4 naging 9, tapos naging 16. So tingnan natin yung pina-plus dito, tapos ini-square. So 1 naging 4, nag-add tayo dito ng, so papunta dito, nag-plus tayo ng 3. 1 plus 3 ay 4. Tapos dito naman, from 4 naging 9, so nag-add tayo dito ng 5. 4 plus 5, ayun, 9. So parang increasing yung pattern. So we have 9 naging 16, 9 naging 16, so plus 7. Okay, confirmed na ang pattern natin. So we have nag-plus ng 3, ng 5, ng 7. So yung susunod dito ay plus 9 dapat. So plus 9, 16 plus 9, that will be equal to 16 plus 9, that is equal to 25. Okay, so 25 square natin and then add 1. Okay, so yan na yung pattern natin. So what is 25 square? Ang 25 square, multiply natin sa sarili yung 25. So may shortcut dyan. Pag nag-i-square tayo ng 5 ang dulo, so automatic 25 yung dulo niyan. Tapos yung 2 i-multiply sa next number sa 2. 2 times 3, that is 625 plus 1. So the answer will be letter C, 626. Okay, so kaya malaking bagay kapag kabisado nyo itong mga square, cube, ayan, 4 to the 5th. So ito yung isang pwedeng maging solution natin dito gamit itong square. Pero meron pang isang solution na mapapalabas natin ang 626. Ang gagamitin naman natin ay itong to the 4th power. Okay, so another solution. So burahin ko lang muna ito. So kung mapapansin nyo, itong 2, pwede rin niyang isulat as 1 to the 4th plus 1. 1 to the 4th ay 1 plus 1 equal yan sa 2. Tapos itong 17, that is 2 to the 4th plus 1. Because 2 to the 4th, that is equal to 16 plus 1. Okay, 16 plus 1 equal dito sa 17. So mas madali itong pattern na to pag nakita nyo agad. So we have 82, that is equal to 3 to the 4th plus 1. Because 3 to the 4th is equal to 81. And then plus 1, that is equal to 82. Okay, so kuha na agad natin yung pattern. 1 to the 4th plus 1, 2 to the 4th plus 1, 3 to the 4th plus 1. So automatic, ito ay magiging 4 to the 4th plus 1. So 4 to the 4th, so that is 16 times 16. So that is 256 plus 1. So that is equal to 257. So mas madali kung nakita nyo itong pattern na ito. So increasing lang tayo ng 1. So we have 1 to the 4th, 2 to the 4th, 3 to the 4th, 4 to the 4th. So ang next number natin dito ay 5 to the 4th plus 1. So 5 to the 4th, that is equal to 4 na 5. So that is 625 plus 1. And that will be equal to, letter C pa rin yung sagot natin, 626. Okay, so kaya tandaan palagi kapag nakakita kayo ng mga ganitong numbers na sobrang laki ng difference nila kapag inad, automatic ano yan, siguro ay may minumultiply dyan or pwede nga nating itry yung square, cube, to the 4th, to the 5th, basta ganyang kita nyo na malaki yung difference. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan nyo yung explanation ko para sa problem na ito. Thank you for watching and kita-kita tayo sa marami pang mga math reviewer para sa civil service exam. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.